Isipin mo ang isang sandali ng purong tensyon. Isang milyonaryo ang nakakita sa kanyang anak na malapit ng mabangga ng sasakyan at, sa huling segundo, isang pulubi ang lumitaw upang iligtas ang bata. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang natanggap niya ay paghamak at kahihiyan. Sumigaw si Carlos, ang milyonaryo, "Huwag mong hawakan ang anak ko, marumi ka." At itinaboy ang lalaki ng may pagduduwal. Mukhang isang walang awa na aksyon, hindi ba? Ngunit, ang nangyari sa mga sumunod na araw ay ganap na hindi inaasahan. Si Carlos, na pinahihirapan ng kanyang sariling reaksyon, ay natuklasan ang isang bagay na magbabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kwentong ito ay isang paglalakbay ng sakit, pagtuklas at pagbabago, na nagpapakita kung paano ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay makapagpapabagsak ng mga pagkiling at magbubunyag ng tunay na kakanyahan ng sangkatauhan. Maghanda kang maantig at magulat, dahil ang mga susunod na pangyayari ay higit pa sa isang pag-ikot ng kwento. Ito ay isang aral ng buhay na hahapil sa iyong puso at hahamon sa iyong mga paniniwala. Huwag palampasin, ang kwentong ito ay magpapatunay kung paano ang ating mga aksyon ay maaring magkaroon ng malalim at hindi inaasahang epekto. Suriin kung ikaw ay nakasubscribe na sa aking channel, at tulungan mo akong maiparating pa ang mas maraming kwento tulad nito. Isang maaraw na umaga, ngunit ang mga kalye ng lungsod ay puno ng galaw. Ang mga sasakyan ay humuhuni ng walang pasensya, ang mga tao ay nagmamadali sa mga sidewalk, bawat isa ay nakalubog sa kanilang sariling routine. Si Carlos, isang matagumpay na negosyante, ay nagmamaniho ng kanyang luxury car sa pangunahing avenue, nakatuon sa orasan at sa magulong trapiko. Mayroon siyang mahalagang pulong at hindi siya pwedeng malate. Sa tabi ni Carlos, ang kanyang anak na si Lucas, isang batang 6 na taong gulang, ay puno ng enerhiya at kuryosidad. Gustong-gusto ni Lucas ang maglakbay kasama ang ama. Ngunit sa araw na iyon siya ay partikular na aligaga. Nakatingin siya sa bintana, binabantayan ang galaw ng lungsod, nang makita niya ang isang aso na naglalaro sa kabila ng kalsada. Ang ilaw ng trapiko ay pula, at huminto ang sasakyan ni Carlos sa kanto. Habang ang sandaling ito ay ginugol ng pahinga, si Lucas, nang hindi iniisip ang mga posibleng resulta, ay binuksan ang pinto at tumakbo patungo sa aso. Hindi pinapansin ang mga sigaw ng babala ng ama. Halos humintuang puso inay Carlos. Sumigaw siya ng desperado, ngunit ang tunog ng mga sasakyan at ng mga tao ay pumapaw sa kanyang tinig. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan ng trapiko, isang lalaki na nasa sidewalk ang nakakita sa eksena. Si Joe, isang pulubi na namumuhay sa lugar na iyon, ay nakita si maliit na Lucas na tumatakbo patungo sa kalsada, kung saan isang sasakyan ang paparating ng mabilis. Nang hindi nag-aalinlangan, iniwan ni Joe ang lahat ng daladala at tumakbo patungo sa bata. Ang oras ay tila bumagal habang si Joe ay nagmamadali patungo sa panganib. Dumating siya eksakto sa sandali na ang sasakyan ay malapit ng tamaan si Lucas. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang bata palabas ng daan, nahulog kasama ito sa sidewalk. Ang sasakyan ay dumaan sa gilid, na ang driver ay frantic na sinusubukang magpreno, ngunit huli na para maiwasan ang epekto kung hindi kumilos si Joe. Si Lucas, takot ngunit walang pinsala, ay tumingin sa lalaki na nagligtas sa kanya. Ang kanyang malalaking at inosenteng mata ay nakatingin sa pagod at maruming mukha ni Joe, na humihingal ng mabigat, takot pa rin sa maaring nangyari. Ngunit bago siya makapagsalita, si Carlos, sa panik, ay tumakbo palabas ng sasakyan. Nang makita ni Carlos ang kanyang anak sa mga bisig ng isang marumi at luma na lalaki, ang unang reaksyon ay puro instinct. Kinuha niya si Lucas, hinila siya palayo kay Joe. Hindi napapansin kung ano talaga ang nangyari. "Huwag mong hawakan ang anak ko. Marumi ka," sumigaw si Carlos, ang kanyang tinig ay puno ng paghamak at pag-asa sabay. Si Joe, na pantay na humihingal, ay nanatili, sinusubukang ipaliwanag, ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Nagtaas lang siya ng mga kamay, parang nais sabihin na siya ay tumutulong lamang. Ngunit si Carlos ay ayaw makinig. Siya ay bulag sa pagkiling, hindi makita ang bayani sa kanyang harapan. Ang mga tao sa paligid ay nanonood ng tahimik, nagulat sa eksena. Habang si Carlos ay bumabalik sa sasakyan, hawak si Lucas ng mahigpit,
Si Joe ay nanatili doon, nakatayo, nakatingin sa lupa. Alam niyang ginawa niya ang tama. Ngunit ang kahihiyan ay halata. Dahan-dahan siyang lumingon at nagsimulang umalis, bumabalik sa kanyang mahirap na realidad, habang ang luxury car ay umaalis sa trapiko. Hindi alam ni Carlos na ang pagkikita na ito, na napakaikli at puno ng mga hindi pagkakaintindihan, ay magbabago sa kanilang mga buhay sa paraang hindi niya maaring isipin. Si Carlos ay abala pa sa mabilis na tibok ng puso pagkatapos ng halos aksidente na kinabilangan ng kanyang anak na si Lucas. Ang takot na mawalan ng bata ay bumabalot sa kanyang katawan, ngunit ang takot na ito ay mabilis na nagbago sa ibang emosyon, paghamak. Nang makita niya si Joe, ang lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang anak, ang tanging nakita niya ay isang pulubi, marumi, malala ang damit at may amoy na nagtatangkang ipakita ang mga araw na hindi naligo. Habang hawak pa rin si Lucas, si Carlos ay lumapit kay Joe. Ngunit sa halip ng mga salita ng pasasalamat, ang lumabas mula sa kanyang bibig ay isang galit na sigaw. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang tinig ni Carlos ay umuugong sa kalye, na parang isang talim. Ang mga tao sa paligid, na dati ay nabahala sa pagsagip kay Lucas, ay ngayon ay nanonood ng may mga mata na nagulat, nagtataka sa agresibong reaksyon ni Carlos. Si Joe, na nasa lupa pa pagkatapos ng pagtalon upang iligtas si Lucas, ay dahan-dahang tumayo. Tiningnan niya si Carlos ng mga mata na kalmado, ngunit labis na malungkot. Hindi niya inaasahan ang pasasalamat, ngunit ang pagsabog ng galit at paghamak ay isang bagay na hindi niya nararapat. Gayunpaman, sinubukan pa ring ipaliwanag ni Joe. Gusto ko lang sanang tumulong, ang bata ay nasa panganib. Ngunit hindi pinayagan ni Carlos na matapos si Joe. Tumulong? Sa hitsura mong marumi, ikaw ay marumi, mabaho. Huwag kang lumapit sa anak ko muli. Sabi niya habang umaalis mula kay Joe. Hawak si Lucas na mas mahigpit. Para kay Carlos, sa oras na iyon, si Joe ay hindi isang bayani, kundi isang taong walang halaga, isang taong hindi niya nais sa kanyang buhay, lalo na malapit sa kanyang anak. Ang mga salita ni Carlos ay parang lason, at bawat isa sa kanila ay tumama kay Joe ng diretso. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay pumapabor kay Joe, ang iba ay simpleng nagulat sa nangyayari. Ngunit si Carlos ay bulag, nasasakupan ng kanyang pagkiling, hindi makita ang tunay na mahalaga, ang katotohanan na, kahit anong hitsura, si Joe ay nagligtas sa buhay ni Lucas. Si Joe, na nakaranas na ng maraming kahihiyan sa kanyang buhay, ay naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon muli. Alam niyang wala siyang karapatang humingi ng anuman, ngunit ang kawalang katarungan ng sitwasyong iyon ay nagdulot sa kanya ng malalim na sakit. Nang hindi nagsasalita pa, siya ay yumuko ng ulo at humarap, naglalakad ng dahan-dahan palayo sa eksena, bumabalik sa kanyang mahirap na realidad sa mga kalye. Habang si Carlos ay ibinabalik si Lucas sa sasakyan, at naghahanda ng umalis, isang kakaibang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa ang nagsimulang lumago sa loob niya. Ngunit tinanggihan niya ito, sinusubukang ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Siya ay isang nag-aalalang ama, sa kabila ng lahat. Ang hindi niya alam ay ang sandaling ito ng pampublikong kahihiyan ay hindi ang wakas, kundi simula lamang ng isang mas malaki pang bagay, isang bagay na magpipilit sa kanya, na pag-isipan muli ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa mundo at sa mga tao sa paligid niya. Ang eksena ay natapos sa paglayo ni Joe, mag-isa, habang si Carlos ay umaalis sa kanyang luxury car. Dalawang buhay na nag-cross dahil sa pagkakataon, ngunit nag-iwan ng malalim na bakas, isang bakas na magbabago magpakailanman sa paraan ng pagtingin ni Carlos sa mundo. Ang tensyon sa hangin ay kapansin-pansin. Ang mga tao sa paligid, na ilang minuto lamang ang nakalipas ay nagulat sa halos aksidente ni Lucas, ay ngayon ay nagmamasid, hindi makapaniwala, sa eksenang nagaganap sa pagitan ni Carlos at Joe. Ang pulubi, na nagbabalik ng hininga matapos ang kanyang heroic na ginawa, ay sinusubukang ipaliwanag ang kanyang mga intensyon. Ngunit ang sitwasyon ay malayo sa kung ano ang inaasahan niya. Si Joe, na may mabigat na paghinga at puso na mabilis pa rin, ay itinaas ang mga kamay sa isang mapayapang galaw. Ang kanyang mga mata ay nagmumuni-muni ng halo ng pagod at katapatan. Ginoo, gusto ko lang sanang tumulong.
Nakita ko ang inyong anak na tumatakbo patungo sa sasakyan, at ang tanging naisip ko ay iligtas siya. Ang kanyang tinig, garalgal at markado ng mga taon ng pakikibaka sa kalye, ay nagdadala ng hindi matatangging katapatan. Umaasa siya na ang kanyang mga salita ay makakapagpabagsak sa hadlang na itinayo ni Carlos sa pagitan nila. Ngunit si Carlos, na nasa gitna ng galit at pagkiling, ay hindi handang makinig. Ang mga salita ni Joe ay natatakpan ng tinig sa loob ni Carlos, na tanging nakikita lamang ang hitsura ng lalaki sa kanyang harapan. Marumi, malala ang damit, hindi karapat-dapat na malapit sa kanyang anak. Ang bawat salita na lumalabas mula sa bibig ni Joe ay tila lalo pang ikinagalit si Carlos, na, sa isang magaspang na galaw, ay itinaas ang kamay na parang nais itaboy ang lalaki palayo. Huwag akong pakinggan ang iyong mga paghingi ng tawad. Sinabi ko na huwag mong hawakan ang anak ko. Ang tinig ni Carlos ay puno ng paghamak. Lumapit siya ng mas malapit kay Joe. Halos itulak siya palayo. Sa tingin mo ba ay papayagan kung may tulad mo na malapit sa aking pamilya? Tingnan mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay bobo ako na maniwala sa kahit anong sinasabi mo? Si Joe ay humakbang paatras, nagulat at nasaktan sa agresibong pag-ugali ni Carlos. Ang mga tao sa paligid ay nagmamasid, ang ilan ay nagbubulungan sa isa't isa, ang iba ay ganap na nagulat sa kanilang nasaksihan. Nakikita nila ang isang tao na, ilang sandali lang ang nakalipas, ay nangahas sa kanyang buhay para iligtas ang isang bata, ngunit ngayoy tinatrato na parang ang pinakamasamang kriminal. Ngunit walang naglakas loob na makialam. Ang ekspresyon ni Joe ay naging malungkot. Alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa pagkiling ni Carlos. Alam niyang para sa lalaking iyon, hindi siya magiging higit pa sa isang pulubi, isang taong walang halaga. At ang sakit nito ay malalim. Gayunpaman, hindi si Joe ang uri na nagtatago ng galit. Tiningnan niya si Lucas, na hawak pa rin ang kamay ng ama, na hindi masyadong naunawaan kung ano ang nangyayari, at nagbigay ng bahagyang ngiti, parang nais niyang sabihin na lahat ay ayos. Ngunit para kay Carlos, ang ngiti ni Joe ay mali ang pagkaunawa bilang isang pagsubok. Lumayo ka na bago ko tawagin ang pulis. Sigaw niya, tinuturo ang kabaliktaran na direksyon. Parang nais na alisin si Joe mula sa kanyang paningin magpakailanman. At sa mga salitang iyon, si Carlos ay umiwas, hinila si Lucas papunta sa sasakyan, determinado na iwan ang insidente hanggat maaari. Si Joe ay nanatiling nakatayo ng sandali, pinagmamasdan ang luxury car na umaalis. Ang pasasalamat na inaasahan niya ay hindi dumating, at sa halip, mayroong tanging kahihiyan at paghamak. Ngunit hindi siya nagtatago ng galit. Alam niyang mahirap ang buhay, lalo na para sa mga nasa tuktok, tulad ni Carlos. At kahit na nasaktan siya sa ginawa ni Carlos, naalala ni Joe ang tunay na mahalaga. Nailigtas niya ang isang buhay, at iyon ay sapat na para sa kanya. Habang ang trapiko ay nagpatuloy at ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga rutina, si Joe ay dahan-dahang lumingon at nagsimulang maglakad, pabalik sa kanyang buhay sa kalye. Ang pangyayari ay natapos na, ngunit ang mga bakas ng pagkikita na iyon ay nananatili, pareho kay Joe at kay Carlos, kahit na ang huli ay hindi pa nito alam. Ang pasasalamat ay tinanggihan, ngunit ang epekto ng sandaling iyon ay mararamdaman ng matagal. Habang ang sasakyan ni Carlos ay unti-unting nawawala sa abot tanaw, si Joe ay nagsimulang maglakad ng mabagal pabalik sa lugar na tinatawag niyang tahanan, isang nakatagong sulok sa ilalim ng isang lumang awning, kung saan siya ay maaring protektahan ang sarili mula sa ulan at lamig ng gabi. Bawat hakbang ay mabigat, hindi lamang dahil sa pisikal na pagod, kundi sa emosyonal na bigat ng mga nangyari. Ang mga salitang naglalaman ng paghamak ay patuloy na umaalulong sa kanyang isipan, at kahit anong gawin niya para alisin ang mga ito, sila ay patuloy na sumusunod sa kanya. Hindi ipinanganak si Joe sa kalye. Sa kabaliktaran, siya ay dati ng may dignidad na buhay, kasama ang isang pamilya, isang matatag na trabaho, at isang promising na hinaharap. Ngunit ang buhay, tulad ng natutunan niya sa pinakamasakit na paraan, ay hindi tiyak at minsan ay malupit. Maliwanag pa sa kanya kung paano nagsimulang magkolapse ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas, si Joe ay isang taong may pamilya, kasal sa babaeng mahal niya, si Anna, at ama ng isang batang babae na tinatawag na Sofia, na siyang liwanag ng kanyang mga mata.
Siya ay nagtatrabaho bilang isang manggagawa sa isang pabrika. Isang trabaho na hindi marangya, ngunit tiyak na nagbibigay sa kanyang pamilya. Ang mga panahon ay simple ngunit masaya. Bawat araw, siya ay umuwi mula sa trabaho na pagod, ngunit may pusong puno ng ligaya sa pagtingin sa ngiti ng kanyang anak na babae at sa pagmamahal ng kanyang asawa. Ngunit ang katatagan na pinahahalagahan niya ay nagsimulang gumuho ng ang pabrika kung saan siya nagtatrabaho ay nag-anunsyo ng malawakang mga tanggalan. Si Joe ay isa sa mga unang tinanggal at mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Walang trabaho at kaunti ang mga oportunidad. Nagsimula siyang gumawa ng mga pangkaraniwang trabaho dito at doon, ngunit wala sa mga ito ang sapat para masaklaw ang mga gastusin sa bahay. Sa bawat buwan na lumilipas, dumarami ang mga bayarin, at ang pinansyal na presyon ay nagsimulang magdulot ng tensyon sa kanilang kasal. Si Anna, na palaging naging malakas na babae, ay sinubukang suportahan si Joe sa abot ng makakaya, ngunit ang mga paghihirap ay nagsimulang makaapekto sa kanyang kalusugan. Ang mga pagtatalo ay naging mas madalas at si Joe, na lalong nakaramdam ng kawalang lakas, ay nagsimulang umalis ng emosyonal na distansya. Siya ay lumalabas upang maghanap ng trabaho ng mas maaga at bumabalik ng mas huli, umaasang makakahanap ng solusyon, ngunit ang alon ng malas ay tila walang katapusan. Pagkatapos, dumating ang huling dago. Si Anna ay nagkasakit ng malubha, at dahil walang pera para sa angkop na paggamot, ang kanyang kalusugan ay mabilis na lumala. Sinubukan ni Joe ang lahat ng paraan, humingi ng tulong sa mga kaibigan, naghanap ng mga pautang, ngunit wala sa mga ito ang sapat. Sa loob ng ilang buwan, nawala ang kanyang minamahal na asawa at, kasama niya, isang bahagi ng kanyang sarili. Ang pagkamatay ni Anna ay naging simula ng isang pababang spiral na hindi na kaya ni Joe na makabangon. Sa isang pusong nasira at pinansyal na ruin, nawala ni Joe ang bahay na kanyang tinitirhan. Sinubukan pa rin niyang alagaan si Sofia, ngunit ang bigat ng pagluluksa at kakulangan ng pondo ay nagdala sa kanya na gumawa ng isang masakit na desisyon. Ibigay ang kustodya ng kanyang anak sa mga lolo't lola ng ina, kung saan siya ay magkakaroon ng kahit papaano ng pagkakataon para sa isang mas magandang buhay. Ito ang pinakamahirap na araw ng kanyang buhay, ngunit alam niyang iyon ang tama na gawin. Ngayon, walang pamilya, walang bahay at walang pag-asa, si Joe ay napunta sa kalye. Ang mga unang araw ay ang pinakamahirap. Ang hiya at desperasyon ay sumisipsip sa kanya. Siya ay namumuhay mula sa mga maliliit na tulong, mula sa isang plato ng pagkain na inaalok ng isang maawain na tao, o sa ilang barya na nakakolekta niya mula sa mga lata. Ngunit ang buhay sa kalye ay hindi lamang tungkol sa pag-survive sa lamig o gutom. Ito rin ay tungkol sa pagharap sa mga tingin ng mga tao, na tulad ni Carlos, na nakikita siya bilang isang marumi at walang halaga. Habang si Joe ay naglalakad pabalik sa lugar kung saan siya ay magpapalipas ng isa pang gabi, naalala niya ang lahat ng ito. Naalala niya kung sino siya, kung sino ang nawala sa kanya, at kung paano siya binago ng buhay. Ngunit, sa kabila ng lahat, dala pa rin niya sa loob ng isang maliit na apoy ng dignidad, isang bagay na kahit ang kalye ay hindi kayang patayin. Alam ni Joe na ang mga tao tulad ni Carlos ay hindi kailanman maunawaan ang kanyang kwento. Hindi kailanman makikita ang lampas sa marurumi niyang damit at amoy ng pagkabigo. Ngunit hindi nito binabago kung sino siya sa loob. Siya ay isang tao na nagmahal, na nawalan at na, sa kabila ng lahat, ay may kakayahang mag-alala para sa kapakanan ng iba, tulad ng ginawa niya nang iligtas si maliit na Lucas. Ang realidad ni Joe ay mabagsik, puno ng mga sugat at pagkawala. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pagtitiis, ng isang tao na, kahit na itinulak siya ng mundo sa ilalim, ay nakahanap pa rin ng lakas upang gawin ang tamang bagay. At sa sandaling iyon, habang siya ay nag-aayos sa ilalim ng awning para sa isa pang mag-isa na gabi, alam niya na, sa kabila ng lahat, mayroong isang bagay sa loob niya na kahit ang pinakamasamang araw, ay hindi maaring alisin, ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng nakapupukaw na pagtagpo na iyon, si Carlos ay bumalik sa bahay. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na siya ay kumilos ng tama. Pumasok siya sa kanyang marangyang mansyon, na may mga perpektong kasangkapan at eleganteng dekorasyon. Ngunit mayroong isang bagay na iba sa gabing iyon. Karaniwan, kapag siya ay umuwi,
si Carlos ay nakakaramdam ng pagiging nasa tuktok ng mundo, napapalibutan ng kaginhawaan na ibinibigay ng kanyang kayamanan. Ngunit ngayon, habang siya ay naglalakad sa mga malilinis na koridor, isang nakakainis na pakiramdam ang nagsimulang lumago sa loob niya, isang bagay na hindi niya maalis ng madali. Si Carlos ay nahulog sa sofa ng balat sa sala at sinubukang magpalipas ng oras sa pamamagitan ng telebisyon. Ngunit ang imahe ni Joe, ang pulubi na kanyang hinamak, ay patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. Naalala niya ang tingin ni Joe, isang tingin ng pagkagulat at malalim na kalungkutan, hindi galit o sama ng loob, kundi purong sakit. Hindi maintindihan ni Carlos kung bakit ito ang nagdudulot sa kanya ng labis na abala. Pagkatapos ng lahat, kumilos siya upang protektahan ang kanyang anak, si Lucas, hindi ba? Ang anumang ama ay gagawin. Nagsimula siyang balikan ang insidente. Si Joe ay tumakbo patungo sa sasakyan sa mataas na bilis. Isinusumpa ang kanyang sariling buhay upang iligtas si Lucas mula sa isang aksidente na maaring nakamamatay. Ngunit, sa halip na magpasalamat, tinaboy ni Carlos ang lalaki gamit ang mga matitinding salita, puno ng pagkiling. Ang paliwanag ay maliwanag sa kanyang isipan. Nais niyang protektahan ang kanyang anak mula sa isang estranghero, isang tao na tila mapanganib dahil sa kanyang hitsura. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng kanyang bahay, ang paliwanag na ito ay tila hindi nakapanipaniwala. Si Carlos ay tumayo at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang abot-tanaw na pinapaliwanag ng lungsod. Ang tanawin na laging nagdadala sa kanya ng pakiramdam ng kontrol at kapangyarihan ay ngayon tila walang laman. Sinubukan niyang alisin ang nakakainis na pag-isip na iyon. Ipinapaliwanag na ang kanyang reaksyon ay natural. Isa lamang siyang pulubi, iniisip ni Carlos sa sarili. Nais ko lang protektahan ang anak ko. Ngunit, gaano man niya subukang ipaliwanag, ang pagkabahala ay patuloy na lumalago sa loob niya. Naalala niya ang mga salitang ginamit niya, ang tono sa kanyang boses, ang paraan kung paano tinaboy si Joe nang hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magsalita. Palagi niyang ipinagmamalaki ang pagiging makatarungan, ang pagtrato sa mga tao ng may paggalang. Ngunit ang eksenang iyon ay nagpapakilala sa kanyang sariling imahe. Parang, sa unang pagkakataon, siya ay nakikita ang isang bahagi ng sarili na hindi niya gusto. At ito ay nakakagambala sa kanya. Nagsimula siyang magtanong kung mayroong higit pa sa sitwasyong iyon na kanyang binabaliwala. Baka naman mabilis niyang hinusgahan si Joe, dahil sa kanyang sariling insecurities. Baka ang takot para sa kanyang anak ay nakabulag sa kanya sa kakayahang makita ang pagkatao ng iba. Sinubukan ni Carlos na alisin muli ang mga pag-isip na iyon. Sinisid sa kanyang mga araw-araw na tungkulin. Siya ay isang abalang tao, na may mahahalagang negosyo na pamahalaan, mga tao na yutos, at mga desisyon na gawin. Ngunit, kahit nasa gitna ng mga pagpupulong at obligasyon, ang alaala ni Joe ay patuloy na sumusunod sa kanya. Parang isang anino na hindi niya may iwasan. Tuwing nakikita niya si Lucas na naglalaro ng walang pag-aalala, ang pakiramdam ay bumabalik ng may mas malaking lakas. Paano siya nagawa ang maging ganoon kakruel sa isang tao na, sa pinakailalim, ay nagtatangkang tumulong lamang? Araw-araw, ang imahe ni Joe ay nagiging mas malinaw sa kanyang isipan, at si Carlos ay nagsimulang mapagtanto na marahil, maari niyang nagkamali. Isang pagkakamali na hindi niya basta maaring baliwalain. Ang pagkabahala na ito ay hindi isang bagay na sanay si Carlos na maramdaman. Palagi siyang naging tao na may mabilis na desisyon at matibay na tiwala. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ng pagdududa ay nagsimulang kumain sa kanyang kumpiyansa. Sinusubukan niyang pigilan ito, pinipilit ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Ngunit ang katotohanan ay sa kalooban, alam ni Carlos na may mali. Isang bagay na kailangan niyang harapin, balang araw. Ang panloob na labanan ni Carlos ay simula ng isang pagbabago. Isang pagbabago na hindi pa niya lubos na naunawaan. Hindi niya alam na ang pagkabahala na ito ay magdadala sa kanya, na magtanong ng higit pa sa kanyang mga aksyon sa araw na iyon, kundi pati na rin sa paraan kung paano niya tinitingnan ang mundo at ang mga tao sa paligid niya. At habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na maayos ang lahat, si Carlos ay sa katunayan, nasa simula ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang lumilipas ang mga araw,
Ang buhay ni Carlos ay nagpapatuloy sa kanyang karaniwang mabilis na ritmo. Siya ay isang tao sa negosyo, na may punong-puno na agenda ng mga appointment, pulong, at mahahalagang desisyon na dapat gawin. Gayunpaman, kahit gaano pa man siya nagsusumikap na sumupsop sa trabaho, mayroong isang bagay na hindi niya maalis. Ang imahe ni Joe, ang pulubi, na tumatakbo upang iligtas ang kanyang anak na si Lucas mula sa isang malubhang aksidente. Noong una, sinubukan ni Carlos na baliwalain ang nararamdaman niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na tama ang kanyang ginawa, na ang pagprotekta sa kanyang anak ay ang kanyang pinakamataas na prioridad. Ngunit, habang lumilipas ang mga araw, ang paliwanag na ito ay nagsimulang humina. Ang imahe ni Joe, marumi at nakasuot ng punit-punit na damit, na nanganganib ang kanyang buhay upang iligtas si Lucas, ay hindi umaalis sa kanyang isipan. Sa mga mahahabang oras ng trabaho, habang pumipirma ng mga kontrata o nag-usap ng mga estratehiya, ang alaala ng araw na iyon ay biglang lumalabas, hindi inaasahan at nakakagambala. Si Carlos ay natagpuan ang sarili na paulit-ulit na binabalikan ang eksena sa kanyang isipan. Ang desperadong sigaw ni Joe, ang biglaang pagpreno ng sasakyan, ang maliit na si Lucas na hinihila palayo sa panganib, at, agad pagkatapos, ang kanyang sariling malupit na mga salita, puno ng pagkiling. Nagsimulang makaramdam si Carlos ng lumalalang sakit sa kanyang dibdib sa bawat pagkakataon na lumitaw ang alaala na iyon. Naalala niya ang ekspresyon sa mukha ni Joe, isang halo ng pagkagulat at kalungkutan, nang siya ay itinaboy ng may paghamak. Sa sandaling iyon, si Carlos ay bulag sa takot at pagkiling, hindi nakikita ang katotohanan kung sino talaga si Joe, isang tao na, sa kabila ng kanyang sariling mga paghihirap, ay hindi nag-atubiling iligtas ang buhay ng isang bata. Ang mga pag-isip na ito ay patuloy na sumasama kay Carlos saan man siya pumunta, kahit sa mga oras ng libangan. Habang naglalaro siya kay Lucas sa likod bahay ng kanyang mansyon, hindi niya maiwasang isipin si Joe, na marahil ay nasa isang nakalimutang sulok ng lungsod, nakikipaglaban para mabuhay. Nagsimula siyang magtanong kung paano ang isang tao, na may napakakaunti, para sa sarili ay maaring gumawa ng isang napaka-altruistic na aksyon. Nagsimula ring magbalik tanaw si Carlos sa iba pang mga pagkakataon sa kanyang buhay, kung saan ang pagkiling ay mas nangingibabaw. Nagtanong siya kung ilang beses niyang hinusgahan ang mga tao sa kanilang hitsura, nang hindi sinisikap na intindihin ang kanilang mga kwento, kanilang mga laban. At ngayon, ang partikular na alaala ni Joe, ay nagiging isang bagay na hindi na niya maiwasan. Ang pinaka-nakakainis para sa kanya ay ang kakulangan ng pasasalamat na kanyang ipinakita. Alam ni Carlos na dapat niyang pinasalamatan si Joe. Ngunit, sa halip, hinayaan niyang sakupin siya ng pagkiling. Naramdaman niyang nahihiya sa kung paano siya umakto, kung paano ang kanyang mga salita at aksyon ay naging napakamalupit. Araw-araw, ang pakiramdam ng kahihiyan at pagsisisi ay lumalaki sa loob niya, parang isang buto na, kapag itinanim, ay nagsisimulang tumubo at kumalat sa kanyang buong pagkatao. Nagsimula si Carlos na mapagtanto na ang problema ay hindi lamang kung paano niya tinrato si Joe, kundi sa mas malalim na bahagi ng kanyang sarili. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga halaga na naggagabay sa kanya, kung paano niya pinapayagan ang takot at pagkiling na hubugin ang kanyang mga reaksyon. Ito ay isang Carlos na hindi niya gustong makita, isang Carlos na hindi niya nais na maging. Ang pagkabahala ay lumaki sa puntong si Carlos ay nagsimulang mawala ng tulog. Sa mga gabi na dapat niyang magpahinga, siya ay nakikita na umiikot sa kama, hindi makahanap ng kapayapaan. Ang mga alaala ng araw na iyon ay patuloy na sumusunod sa kanya. Ngayon ay hinaluan ng mga larawan ng ibang tao na tinrato niya sa katulad na paraan sa mga nakaraang taon. Ang pagsisisi ay nagsimulang sakupin siya sa paraang hindi pa niya naranasan dati. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umalis si Carlos sa mga aktibidad na dati niyang kinagigiliwan. Hindi na niya magawang tamasahin ang mga luho na ibinibigay ng kanyang kayamanan, sapagkat sa bawat pagkakataon na sinusubukan niyang maglibang, ang pag-isip ay bumabalik kay Joe. Parang siya ay nakulong sa isang siklo ng pagkakasala at pagsisisi na hindi niya mabasag. Sa wakas, nagsimulang tanggapin ni Carlos na, upang mahanap ang kapayapaang matagal niyang hinahanap, kailangan niyang gawin ang isang bagay tungkol sa pakiramdam na ito.
Ang pagsisisi na nararamdaman niya ay hindi lamang isang pansamantalang emosyon. Ito ay isang tawag sa aksyon, isang pangangailangan na ituwid ang pagkakamali na kanyang ginawa. Alam niya na ang unang hakbang ay magiging mahirap, ngunit alam din niyang, kung hindi niya ito gagawin, patuloy siyang magiging pinahihirapan ng pagkakasala. At sa sandaling iyon, nagpasya si Carlos na hindi na niya maaring baliwalain ang nararamdaman niya. Alam niyang kailangan niyang hanapin si Joe, tingnan sa mga mata niya, at sa wakas, magpasalamat at humingi ng tawad. Ang paglalakbay na siya ay malapit ng simulan ay magiging pinakamahalaga sa kanyang buhay. Isang paglalakbay hindi lamang upang hanapin ang isang tao na kanyang hinamak, kundi upang makahanap ng pagtubo sa loob ng kanyang sarili. Ang pagkakasala na sumasakop kay Carlos ay hindi nag-iwan sa kanya ng ibang pagpipilian. Alam niyang kailangan niyang maunawaan kung sino si Joe, ang taong kanyang hinamak ng labis. Naudyok ng pangangailangang ito, nagsimulang mag-imbestiga si Carlos tungkol kay Joe, determinado na matutunan ang higit patungkol sa kanyang buhay, lampas sa panlabas na imahe na kanyang nabuo noong araw ng insidente. Nagsimula si Carlos ng kanyang paghahanap ng tahimik. Sa simula, sinubukan niyang magtanong sa ilang tao, na madalas na naglalakad sa parehong lugar kung saan karaniwang matatagpuan si Joe. Noong una, mahirap. Karamihan sa kanila ay walang masyadong alam tungkol sa kanya. Maliban na siya ay isang pulubi na palaging nandiyan, tahimik, at hindi nagdudulot ng problema. Ngunit, unti-unti, nagsimulang magtipon-tipon si Carlos ng maliliit na piraso ng palaisipan. Nalaman niya na si Joe ay hindi isang karaniwang tao. Ang kanyang maruming hitsura ay nagtago ng isang kwento ng pakikibaka at pagkawala na kakaunti ang makakaisip. Si Joe ay isang masigasig na manggagawa, isang ama ng pamilya. Noong nakaraan, mayroon siyang marangal na buhay. Siya ay nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang maliit na workshop na kanyang binuksan ng may malaking pagsisikap. Ang kanyang asawa, si Maria, ay ang malaking pag-ibig ng kanyang buhay, at sila ay may isang anak na babae, maliit at puno ng buhay, na tinatawag na Ana. Ang workshop ni Joe ay hindi malaki, ngunit kilala dahil sa katapatan at kalidad ng serbisyo. Si Joe ay iginagalang sa kanyang komunidad, at ang kanyang mga kliyente ay nagtitiwala sa kanya. Ngunit, tulad ng madalas na nangyayari sa maraming kwento, ang tadhana ay nagdala ng malupit na pagbabago. Nagsimulang bumagsak ang ekonomiya, at apektado ang negosyo ni Joe. Bawas na mga kliyente, bawas na pera, higit na utang. Ang presyon ay nagsimulang lumakas, at ang dating maunlad na negosyo, ngayon naging pasanin. Upang magpalala pa ng sitwasyon, isang personal na trahedya ang lubos na yumanig kay Joe. Ang kanyang asawa, si Maria, ay biglang nagkasakit. Isang bihirang at malupit na sakit na mabilis na sumakop sa kanya. Si Joe, na desperado, ay ginastos ang lahat ng kanyang pera upang subukang iligtas ang asawa. Ibinenta ang workshop, ang bahay, lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi na kaya ni Maria. Ang kanyang kamatayan ay nag-iwan kay Joe na lubos na nabigo, walang matakbuhan, walang asawa at walang workshop. Nakita ni Joe ang kanyang buhay na unti-unting gumuho. Ang sakit ng pagkawala kay Maria at ang pagkakamali na hindi siya nailigtas ay kumain sa kanya. Upang palalain pa, hindi niya naalagaan ang anak na si Ana sa paraang gusto niya. Hindi kayang suportahan ang sarili at ang anak, si Joe ay gumawa ng pinakamalupit na desisyon sa kanyang buhay. Ipinaubaya si Ana sa pangangalaga ng isang malalayong tiyahin, umaasang magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Ngayon, ganap na nag-isa at walang direksyon, natapos si Joe sa mga kalye. Ang malamig na mga gabi at gutom na mga araw ang naging bagong realidad niya. Siya ay naglalakad-lakad sa lungsod, walang layunin, na pinahihirapan ng mga alaala ng isang buhay na hindi na niya maibabalik. Ngunit, kahit sa gitna ng kadiliman na ito, pinanatili ni Joe ang kanyang kabutihan, tulad noong araw na iniligtas niya si Lucas, ang anak ni Carlos. Habang natutuklasan ni Carlos ang kwentong ito, ang kanyang puso ay sumikip. Nagsimula niyang mapagtanto na si Joe ay hindi lamang isang pulubi, tulad ng kanyang unang iniisip. Si Joe ay isang tao na nakaharap sa sunod-sunod na mga trahedya, isang taong nawalan ng lahat, ngunit patuloy na nagdadala ng dignidad,
at pagkatao na hindi nakita ni Carlos sa kanyang pagkiling. Nakaramdam ng kahihiyan si Carlos sa kanyang paghusga kay Joe ng mabilis, sa pagiging bulag sa realidad ng mga tao sa paligid niya. Napagtanto niya na ang buhay ay maaring walang awa, at walang sinuman ang ligtas mula sa pagbagsak. Higit sa lahat, naunawaan niya na si Joe, sa kabila ng lahat ng kanyang nawalang bagay, ay nananatiling isang tao na karapat-dapat sa respeto at awa. Ang investigasyong ito ay nagdala ng bagong pananaw sa buhay ni Carlos. Hindi na niya maaring tingnan si Joe tulad ng dati, bilang isang simpleng pulubi. Ngayon, nakikita niya siya bilang isang tao, isang ama na gumawa ng imposible upang iligtas ang kanyang pamilya, at na, sa kabila ng kanyang mga pagkawala, hindi nag-atubiling iligtas ang buhay ng ibang tao. Alam ni Carlos na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, hindi lamang para kay Joe, kundi para sa kanyang sarili. Kailangan niyang ituwid ang pagkakamali na kanyang ginawa, kailangan niyang makahanap ng paraan upang ituwid ang sakit na kanyang dulot, kahit na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng mga sugat na dala ni Joe. Alam ni Carlos na hindi niya maaring baliwalain ang pagkakasala na sumasakop sa kanya. Ang mga gabi ay naging walang tulog, na may imahe ni Joe, ang taong kanyang ininsulto, na pumapasok sa kanyang isipan. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kailangan niyang magtuwid, at sa isang ulap na hapon, nagpasya siyang oras na upang hanapin si Joe. Ang desisyon na hanapin siya ay hindi naging madali. Si Carlos ay kinakabahan, nararamdaman ang isang buhol sa lalamunan habang iniisip kung ano ang sasabihin. Paano humingi ng tawad para sa isang bagay na labis na malupit. Ngunit alam niya na, gaano man ito kahirap, ito ang tanging paraan upang makahanap ng kapayapaan. Pumunta si Carlos sa lugar kung saan niya huling nakita si Joe. Naghanap siya sa mga kalye, tinitingnan ang bawat sulok upang hanapin ang taong lubos na nakaapekto sa kanya. Ang puso niya ay bumibilis at sa bawat hakbang, tumataas ang pagkabahala. Nagsimula siyang magtanong tungkol kay Joe sa mga tindero at mga lokal na residente. Ang ilan sa kanila ay kilala siya, ngunit walang nakakaalam ng tiyak kung nasaan siya sa oras na iyon. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya si Joe sa isang makitid na eskinita, kung saan si Joe ay nakaupo, nakasandal sa isang lumang pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, parang nasa malalim na pag-isip o sinusubukang humiwalay sa mga paghihirap sa paligid niya. Si Carlos ay nag-atubiling sandali, tinitingnan ang lalaki sa kanyang harapan. Si Joe ay tila mas marupok kaysa noong araw na iniligtas siya. Ang maruming at punit-punit na damit, ang mukha na tinatakpan ng oras at pagsubok ng buhay, lahat ay naglalabas ng tahimik na sakit. Sa isang mabigat na buntong hininga, lumapit si Carlos. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay pumukaw ng atensyon ni Joe, na dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Medyo nagulat nang makita ang isang taong maayos ang damit na papalapit sa kanya. Hindi agad nakilala ni Joe si Carlos, ngunit mayroong isang bagay sa tingin ng taong iyon na tila pamilyar. "Joe, ako ito, si Carlos," sabi niya, sinusubukang panatilihin ang tinig na matatag, ngunit hindi maitatago ang emosyon na umaapaw. Nananatiling tahimik si Joe, naghihintay na ipagpatuloy ni Carlos. Ang mayaman ay umupo sa kanyang harapan, isang galaw na sumisimbolo sa kanyang pagsisikap na mailagay ang kanyang sarili sa parehong antas ng taong kanyang tinanggihan. "Pumunta ako rito upang humingi ng tawad. Ako ay naging kakilakilabot sa iyo noong araw na iyon. Iniligtas mo ang aking anak, at sa halip na magpasalamat, ikaw ay pinahiya ko. Ako ay nagkamali, at humihingi ako ng tawad para dito." Si Joe, na nakarinig ng maraming malupit na salita sa buong buhay niya sa kalye, ay hindi handa para sa biglaang pagbabagong ito. Tinignan niya si Carlos ng mabuti, sinusubukang intindihin ang dahilan ng kanyang paghingi ng tawad. Ngunit mayroong sinseridad sa mga mata ni Carlos, isang sinseridad na hindi maaring baliwalain. "Walang dapat ipagpasalamat, Ginoo. Sanay na akong marinig ang mga ganitong bagay," sagot ni Joe, sa isang tono ng pagsuko. Ngunit umiling si Carlos, determinado na hindi hayaang mabawasan ang bigat ng kanyang mga salita. Inji, João, hindi ito tama. "Hindi ko matatanggap na iniisip mong karapat-dapat ka sa ganitong pagtrato. Walang sinuman ang nararapat dito. Gumawa ako ng isang malubhang pagkakamali,
ngunit nais kong subukang ituwid ito. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang ginawa ko, ngunit narito ako upang makinig, upang matuto, at upang tumulong kung papayagan mo ako. Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng napakalaking emosyonal na bigat, ay nagbasag ng isang bagay sa loob ni Joe. Hindi siya sanay na may nagmamalasakit sa kanya, lalo na hindi tulad ni Carlos. Sandali, naramdaman niyang malapit na siyang umiyak, ngunit pinigil niya ito. Nakaiyak na siya ng marami sa buhay, at ang mga luha ay hindi nagbabago ng kahit ano. Ngunit ang sinseridad ni Carlos ay nagpagising ng isang bagay sa loob niya. Isang bagay na iniisip niyang nawala na magpakailanman, ang kanyang dignidad. Huminga ng malalim si Joe. Nararamdaman ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na may nagmamasid sa kanya bilang isang tao, at hindi lamang bilang isang pulubi. Siya ay nag-atubili pa rin, nag-ingat. Ngunit mayroong isang spark ng pag-asa. Ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sagot niya, na ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ngunit salamat sa iyong mga salita. Si Carlos, na nakikita ang kahinaan ni Joe, ay iniabot ang kamay. Joao Hyanmong Talangang Kita. Alam ko na hindi ko mabubura ang nakaraan, ngunit maaari tayong magtrabaho ng magkasama para sa isang mas magandang hinaharap. Hindi kailangan na ganito. Hindi mo kailangan harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Tumingin si Joe sa iniabot na kamay ni Carlos, at pagkatapos ay sa mukha nito. Sinusubukang makahanap ng anumang senyales ng kawalang kasiguraduhan, ngunit wala siyang nakita. Ang kilos ni Carlos ay totoo. Si Joe, na may pag-aalinlangan, ay hinawakan ang kamay ni Carlos, at sa sandaling iyon, may nangyaring pagbabago. Parang tinanggap niya ang bagong pagkakataon sa buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng kamay na iyon. Para kay Carlos, ang simpleng kilos ng paghawak ng kamay ni Joe ay isang punto ng pagbabago. Siya, na laging ipinagmamalaki ang kanyang mga material na tagumpay, ay napagtanto na ang tunay na yaman ay nasa pagkatao, sa kakayahang kumonekta sa iba, anuman ang kanilang mga kalagayan. At para kay Joe, ang pagkikita na iyon ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na siya ay nakaramdam ng pagiging nakikita, nirerespeto, at pinahahalagahan. Ang transformatibong pagkikita na iyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad at pagtanggap, kundi pati na rin tungkol sa dalawang tao na, mula sa ganap na magkaibang mundo, ay nagkakaisa sa isang sandali ng pinagsasaluhang pagkatao. At doon, sa makitid at maruming eskinita, nagsimula silang maglakbay sa bagong landas, kung saan ang respeto at dignidad ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pagkiling. Matapos ang transformatibong pagkikita nila Carlos at Joe, pareho nilang sinimulan na makita ang mundo gamit ang bagong pananaw. Si Carlos, na pinapagalaw ng malalim na kahihiyan at bagong natuklasang empatiya, ay nagpasya na nais niyang gumawa ng higit pa kaysa sa simpleng paghingi ng tawad. Nais niyang kumilos, nais niyang ibalik ang sakit na kanyang dulot at, kasabay nito, magbigay ng tunay na pagkakataon kay Joe. Isang araw ng sikat ng araw nang magpasya si Carlos. Siya ay umupo sa kanyang opisina, isang modernong at elegante na silid. Ngunit ngayon ay tila medyo malamig at walang personal na pakiramdam para sa kanya. Habang tinitingnan ang labas ng bintana, iniisip niya kung paano nagbago ang kanyang buhay matapos ang pagkikita kay Joe. Ang imahe ng marupok ngunit may dignidad na lalaki na pinahiya, ay hindi mawala sa kanyang isipan. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng makabuluhang bagay, isang bagay na talagang makakabago sa buhay ni Joe, para sa mas mabuti. Nagsimula si Carlos na magplano. Hindi niya nais na mag-alok lamang ng donasyon o simpleng pinansyal na tulong. Nais niyang gumawa ng isang mas malalim na bagay, isang bagay na talagang makakagawa ng pagkakaiba sa buhay ni Joe. At sa kanya naisip ang isang ideya. Alam niyang si Joe ay may likas na talento sa paggawa ng kahoy. Ipinakita ni Joe na, bago ang kanyang buhay sa kalye, siya ay nagtatrabaho bilang karpintero, isang hilig na patuloy na bitbit sa kabila ng mga pagsubok. Nakipag-ugnayan si Carlos sa ilang tao, at inayos ang isang espesyal na proyekto. Nagpasya siyang gawing isang fully equipped na workshop ang isang lumang warehouse na pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga kumpanya. Ang warehouse ay ayusin, magkakaroon ng mga modernong kagamitan at sapat na espasyo upang magtrabaho ng komportable. Higit sa lahat, iaalok niya kay Joe ang isang trabaho,
na may makatarungang sahod upang makabalik siya sa kanyang propesyon ng may dignidad. Sa araw ng pagpapakita, inimbitahan ni Carlos si Joe para sa isang pagbisita sa Wari House. Si Joe ay naging mausisa, ngunit wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Siniguro ni Carlos na maihanda ng maayos ang sorpresa upang matiyak na ang lahat ay perpekto. Nais niyang maging makabuluhan ang sandaling iyon, hindi lamang para kay Joe, kundi pati na rin para sa kanyang sarili, bilang simbolo ng pagbabago na kanyang pinagdaanan. Nang dumating si Joe sa Wari House, ang kanyang ekspresyon ng sorpresa at pagkabigla ay agad. Ang Wari House ay ganap na nabago. Mga bagong peder, makinis na sahig, kumikislap na mga kagamitan at isang kapaligiran na naglalabas ng potensyal at pag-asa. Tumingin si Joe sa paligid, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang naglakad sa paligid, hinahawakan ang mga kagamitan, sinisyasat ang espasyo ng trabaho, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Lumapit si Carlos kay Joe at, na may ngiti, sinabi, "Ito ang iyong bagong lugar ng trabaho. Mula ngayon, ang Wari House na ito ay iyo, para lumikha, magtayo, at gawin ang iyong mga minamahal. At narito ako upang ialok sa iyo ang isang trabaho bilang master carpenter. Nais kong magtrabaho ka rito, gamitin ang iyong mga kasanayan, at ibalik ang dignidad na karapat-dapat sa iyo." Si Joe ay nagulat. Ang emosyon ay sumakop sa kanya nang hindi inaasahan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit parang nawawala ang mga salita. Sa wakas, nagawa niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa isang simpleng salamat. Ngunit ang titig sa mga mata ni Joe ay nagsasabi ng higit pa. Ito ay isang halo ng pagkabigla at malalim na pasasalamat. Si Carlos din ay naantig. Pinlano niya ang bawat detalye, ngunit ang pagtingin sa reaksyon ni Joe ay nagpatunay na lahat ng pagsisikap ay nagbunga. Para bang natagpuan niya sa wakas ang paraan upang ituwid ang kanyang pagkakamali at gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng isang tao. Ang nakakagulat na sorpresa ni Carlos ay hindi lamang nagbago ng buhay ni Joe, kundi nagkaroon din ng malalim na epekto kay Carlos. Napagtanto niyang sa pagtulong sa isang tao na muling matuklasan ang dignidad at pag-asa, natutuklasan din niya ang tunay na kahulugan ng buhay at pagkatao. Siya ay naging, sa katunayan, isang ahente ng pagbabago, at ito ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan na walang salapi ang makakabili. Si Joe, ngayon ay may bagong layunin at bagong pagkakataon sa buhay, ay nagsimulang muling itayo hindi lamang ang kanyang karera, kundi pati na rin ang kanyang pagtingin sa sarili. At si Carlos, na may magaan na puso at malinis na konsensya, ay alam na ginawa niya ang tama. Pareho, sa pamamagitan ng gestong ito ng kabutihan at empatya, ay natagpuan nila ang isang malalim na koneksyon na nagbago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang aral ng buhay. Ang kwento ni na Carlos at Joe ay isang makapangyarihang patunay kung paano ang pagtagpo ng dalawang buhay ay maaring magdulot ng malalim at pangmatagalang pagbabago. Habang ang araw ay lumulubog sa lungsod, sina Carlos at Joe ay nakaupo sa bagong lugar ng trabaho ni Joe, napapalibutan ng mga kagamitan at kahoy. Ang lugar, na dati ay isang simpleng bodega, ngayon ay naging simbolo ng bagong pag-asa at mga posibilidad. Tuminsin si Carlos kayo, naabala sa pakayos enge isang piraso enge kahoy, at naramdaman ang malalim na pasasalamat. Napagtanto niyang ang tunay na pagbabago ay naganap sa loob niya mismo. Ang lalaking minsang pinangunahan ng pagkiling at kayamanan ay ngayon ay nakikita ang mundo sa pamamagitan ng lente ng kababaang loob at empatiya. Naalala niya ang araw na pinahiya si Joe at kung paano, noong panahong iyon, ang kanyang pananaw ay limitado. Hinuhubog lamang ng kanyang posisyon at panlipunang estado. Si Joe, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng tahimik na kaligayahan. Ang bodega ay hindi lamang isang pisikal na espasyo. Ito ay isang bagong simula, isang pagkakataon na muling itayo hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang dignidad na sa tingin niya ay nawala ay naibalik, at ang pag-asa na tila nawala ay muling nagniningning ng may bagong lakas. Ang bawat piraso ng kahoy na kanyang binabago ay tila may dalang bahagi ng kanyang sariling kwento ng tagumpay at tibay. Dumating ang gabi at si Carlos, na determinado na mas maunawaan ang epekto ng araw na iyon, ay pumunta sa opisina niyo.
Nagpasya siyang ibahagi kay Joe ang isang bagay na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Habang sila ay nag-uusap, ibinahagi ni Carlos ang kanyang mga personal na pagninilay-nilay. Joe, nagsimula si Carlos na may tinig na puno ng emosyon. Mula noong araw na iyon sa trapiko, ako'y labis na nag-isip tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging tao. Akala ko ang kayamanan at estado ang nagtatakda kung sino tayo, ngunit ang natutunan ko ay ang ating mga gawa ng kabutihan at empatiya ang tunay na nagpapakilala sa atin. Ipinakita mo sa akin na kahit sa isang sitwasyon ng kahinaan, ang dignidad at tapang ay maaring magningning ng may kamanghamanghang lakas. Nais kong malaman mo kung gaano ako natututo mula sa iyo. Itinaas ni Joe ang kanyang ulo, na may mukhang nagpapahayag ng pasasalamat. Carlos, marami rin akong natutunan mula sa iyo. Ang iyong desisyon na magbago at hanapin ang katotohanan sa halip na manatili sa mga pakiling ay isang bagay na bihira. Hindi ko inaasahan na makatagpo ng isang taong handang ituwid ang isang malaking pagkakamali, at ito ay nagbibigay sa akin ng pag-asa para sa hinaharap. Umaasa akong, habang nagpapatuloy ako sa aking buhay dito, ay maaari kong ipasa ang kaunting aral na ito sa iba na dumaranas ng kahirapan. Ang gumataya si Carlos isang totuat bukas non jiti. Ang klaseng jiti na nagmumula sa puso. Ang aral na natutunan natin ay simple, ngunit makapangyarihan. Tayong lahat ay may kapangyarihang gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng iba. Minsan, ito ay isang bagay lamang ng pagtingin sa likod ng mga anyo at pag-unawa na, sa huli, tayong lahat ay magkakapareho. Tayong lahat ay humaharap sa mga pagsubok, at tayong lahat ay nararapat ng pagkakataon na magsimula muli. Habang sila ay nag-uusap, parehong naramdaman nila ang koneksyon na nilikha ng kanilang mga kwento. Si Carlos ay hindi na lamang isang mayamang tao na may mabigat na konsensya. Siya ay isang lalaking natutunan ng pahalagahan ang tunay na halaga ng buhay. Si Joe ay hindi na lamang isang pulubi. Siya ay isang simbolo ng lakas at pagbabago. Ang kanilang pagkikita ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang ating pagmamay-ari, kundi sa kakayahang makipag-ugnayan sa iba sa isang makabuluhang paraan. Sinasalamin nina Carlos at Joe, sa kanilang mga paglalakbay, na ang halaga ng pagkatao ay lumalampas sa estado at anyo. Ang kababaang loob at empatiya ay mga aral na lahat ay maaring matutunan at may kapangyarihang magbago ng mga buhay. Habang ang araw ay lumulubog at ang gabi ay yumayakap sa lungsod, ang kwento ni na Carlos at Joe ay nagiging ilaw ng pag-asa at pagninilay-nilay tungkol sa kakayahang magbago na mayroon ang bawat isa sa atin. Ito ay isang paalala na, sa pagbubukas ng ating mga puso at pagsusumikap na maunawaan ang iba, maaari nating matagpuan ang tunay na kakanyahan ng pagkatao. Ang buhay, pagkatapos ng lahat, ay binubuo ng mga sandali ng koneksyon at pagkatuto, at ang pagkikita ni na Carlos at Joe ay isang maliwanag na patunay ng katotohanan ito. At sa ganitong paraan, ang kwento ni na Carlos at Joe ay nagtuturo sa atin na, sa pamamagitan ng empatiya at personal na pagbabago, maaari nating tuklasin ang tunay na halaga ng mga koneksyon sa tao, at baguhin ang ating mga buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Ang paglalakbay na ito, na minarkahan ng kababaang loob at pagpapatawad, ay isang makapangyarihang paalala na tayong lahat ay may potensyal na gumawa ng pagkakaiba sa mundo sa ating paligid. Kung ikaw ay naantig sa pagbabago ng dalawang lalaking ito at naniniwala sa kapangyarihan ng mga kwento na humahapil sa puso, mag-subscribe sa aming channel upang hindi makaligtaan ang iba pang mga nakaka-inspire na kwento tulad nito. At huwag kalimutan na iwan ang iyong mga komento sa ibaba. Nagagalak kaming malaman kung paano nakakaapekto sa iyo ang mga kwentong ito, at nais naming marinig ang iyong mga pagninilay-nilay. Sama-sama, patuloy nating tuklasin ang mga kwento na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-akto ng may malasakit at pagkatao. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwento.